You are listening to DZAT Live Radio. Tatak Totoo. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Good afternoon, everyone! Ayan, magandang hapon po sa lahat and welcome po muli sa panibagong episode ng programang ito, ang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Yan, at syempre, ngayon po ay panibagong topic na naman po ang ating i-discuss. Ayan, kasama ang ating mga kaibigan mula po sa PhilHealth Region 4A. Ayan. At ang ating co-host, si Miss Rexy. Ayan, magandang hapon, Miss Rexy. Ayan, magandang hapon sa inyo, ang lahat Yes. po. Magandang hapon, Ma'am Risa, Magandang at sa ating mga ka-live. Narito naman po tayo para sa isa namang episode ng Alagang PhilHealth dito sa DZAT Live Radio. Yes. Samahan po ninyo kami upang alamin at unawain ng iba't ibang impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol sa PhilHealth. Narito po kami upang maging gabay ninyo sa tamang impormasyon tungkol sa benepisyo, serbisyo at pangangalagang hatid ng PhilHealth. Yes. At syempre, no, sa mga susunod na oras ay maghahatid po ng mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa PhilHealth. And Miss Rexy, ano po ba ang magiging topic natin ngayong episode na ito? Ayan, ngayong week na ito, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa ating suporta ng PhilHealth sa mental health. Ayun. Sabi nga po, buhay ay mahalaga. Yes. Hindi bababa sa 3.6 million na Pilipino ang nakakaranas ng mental health issues. Mula sa depression, anxiety at iba pa. Kaya naman mahalagang kilalanin po natin yung mga general symptoms ng mga sakit ng kaisipan. Ayon po sa ulat ng WHO or sa World Health Organization, yung 5 na Pilipino sa bawat 100,000 ang namamatay dahil sa suicide bawat taon. Batay naman po sa PNP report, nasa 2,000 kaso ng suicide ang naitala sa Pilipinas noong 6 na buwan ng 2025. So medyo mataas po yun, no? Kung kaya naman pinagbuti ng PhilHealth ang mental health package upang mapalawak ang access sa pangangalagan sa kalusugang kaisipan para sa mga Pilipino. Ito ay bilang suporta sa layunin ng pamahalaan na mapigilan ang maagang pagkamatay at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino na may sakit. Sa pag-iisip. Pag-uusapan po natin yung detalye po nitong mga package na binibigay ng PhilHealth. Kasama po yung PhilHealth Outpatient Mental Health Package. Mamaya po dito sa ating program. At syempre makakasama po natin ngayong hapon si Miss Maris Prel Lucila or Miss Maris na lang, no? Maris. Para in short. Mula sa ating Benefits Administration Section. Hello po, Magandang Miss. hapon po. Hello, good afternoon po. Good afternoon, Miss And Maris. sa lahat po ng tagapanood at tagapakinig ng DZAT Live Radio. Also, binabati ko rin syempre una sa lahat ang mga masisipag po na PhilHealth employee po sa Regional Office dito po sa Grand Terminal, especially po sa HDMD or Healthcare Delivery Management Division. Wow, good afternoon po sa inyo. Afternoon. Ayan, at Ayan, Ma'am Maris, no, bago natin umpisahan yung mismong discussion natin, baka gusto niyo mong magbigay ng kaunting background doon sa inyong task sa Benefits Administration Section. So, Yes ayan. Ako po ay isang evaluator po ng claims. So, kaya po ako ang naipadala dahil po ako ang humahawak po ng claims for mental health. So, sa ngayon po, marami-rami na po ang mga nag-submit na mga accredited facility po natin ng kanilang mga for the
reimbursement, no? So meaning talagang madami po talaga ang nakaka-experience ng mental health problem. Totoo po yan. Oo. At sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, no, ay marami na talaga nakakaranas niyan. Kaya Miss Maurice, akin munang tatanungin sa'yo. No? Siyempre, ang tanong din ng karamihan, ano po ba ang mental health? So, according po ayon sa World Health Organization, ang mental health po ay tinutukoy bilang isang state of well-being or kung saan po ang isang individual ay may kakayahang maabot ang kanyang buong potensyal at mabuhay po ng normal. So, kapag naman po may problema sa mental health, pwede pong maapektuhan ng isang tao. Gaya din po ang mga kapamilya nito at yung mga nasa paligid niya na ito po ay nagdudulot ng problema sa financial, social, and emotional. Yun po. Oo. Pansin ko din, no, kapag nauunang masira yung ating isip, no, ay damay-damay na lahat. Pati yung health natin mismo. Physical health po, physical yes. health natin. Ayun. Ano yun naman, Ma'am Maris, yung mga karaniwang sintomas ng mental health disorder? Opo. So, yung mga sintomas, depende pa rin po ito sa kondisyon ng pasyente. At batay po sa World Health Organization or WHO, ang una po ay na sintomas ay ang pagbabago po sa pag-iisip at damdamin. Ito po ba yung labis na lungkot or kawalan ng gana, no? At wala din siyang konsentrasyon or hindi na talaga siya makapag-concentrate sa araw-araw niyang dapat ay araw-araw niyang ginagawa. And yun po yun nga, yung labis na pag-alaala at saka po yung pagkatakot. So, yun po. Ang ikalwa pong sintomas ay yung pong pagbabago sa ugali. Ito naman po ay yung umiiwas siya sa tao. And then, nagkakaroon na rin siya ng hallucinations. Ito po ba yung karaniwang sinasabi minsan sa atin na nakakarinig daw siya ng mga may bumubulong daw sa kanya. And also, makakakita siya ng mga bagay na hindi naman talaga nakikita ng normal. Totoo po yan. Ano po? At isa pa po ay yung delusion. Ito naman ay yung naniniwala sila sa mga hindi naman totoo. Oo. And ang isa pa, marami sa atin ang paranoid. Totoo lang. Kahit, kahit ako, minsan paranoid ako, no? Yung mga advanced thinking po ba na baka mangyari to sa akin yan. So, pero hindi naman dahil sa nararamdaman natin or na-experience natin yung mga ganon, is may problema na tayo sa mental natin, no? So, dapat pa rin talaga makapagpa-check up para ma-assess po tayo ng tama. Yes po. So, ang ikatlo po, ay ang physical na sintomas. Ito naman ay yung pagbabago sa pagtulog. Yun, minsan hindi na makatulog ng normal. Or yun namang meron din pagkakataon na kumakain ng sobrang dami at meron namang kumakain ng talagang totally hindi na makakain. Ano po? And yun, nawawalan siya ng energy. Ayun. And ang pang-apat po, yung pong pagkawala ng kakayahang makitungo to sa iba. Dahil po sa sobrang dami ng stress, ng problema sa buhay, so hindi na talaga kayang magampanan or hindi na niya kayang tanggapin, no, na ang mga problema. Kaya yun po, nawawalan siya ng gana makitungo sa iba. So actually, para po talaga yung mga nabanggit ko na to, minsan normal lang naman talaga po na ma-experience natin itong mga to. Pero yun ay depende pa din kung papaano natin i-divert or yung coping mechanism na tinatawag, no? At saka syempre, andyan yung family members, friends, mahal sa buhay, na pwede talaga nating paglabasan kung ano ba talaga yung nararamdaman natin, ano? And also, yung gawin natin yung makakapagpasaya sa atin, no? Yun. Kahit na may dumadaan kasi na problema sa buhay, no? Pero isipin pa rin natin na dapat laging happy lang. Yes. Of course, number one, exercise po. Ayun. Yan. Oo, nakakawala talaga yun ng depression, no? At saka ng anxiety, yan. Kahit walking lang, mag-exercise. So, dapat may mga ganun po tayong activity sa araw-araw. Ayun. Kaya nga po, di ba, nababasa natin sa mga social media natin, kapag merong mga nakakaranas nitong anxiety, depression, lagi nilang sinasabi, huwag niyong kakalimutan kamustahin ang inyong mga mahal sa buhay. Kasi hindi niyo alam na sila pala ay meron ng anxiety and depression. Kasi may mga kababayan po tayo na hindi nila alam na nararanasan na pala nila yon. Ganun na pala yung epekto sa kanila. So, maganda pa rin po na meron tayong
checking ng ating mga mahal sa buhay, kung okay lang ba sila, yung mga pinagdadaanan nila. Siyempre, kasama dun yung trauma. Kaya, mga ka-life, mahalaga na ating kamustahin, ating pagmalasakitan ang ating mga kasama, kahit yung ating mga katrabaho, no? Dahil sila, may iba-iba silang pinagdadaanan sa buhay. Ayan. Minsan nga, no, kahit yung palangiti, palatawa. Yun po ang mas... Diba? Sila pala yung nangangailangan nung ating, kumbaga, support. Yun, no? Meron po ako napanood sa isang social media platform. Ayan, meron pong tinatawag na fake smile. Oo, yung about po yun sa anxiety din, na hindi natin alam na yung smile na yun ay ginagawa niya lang para maka-escape doon sa sakit. After po noon, bigla po siyang nagpakamatay. Yun. So, nakakalungkot isipin. Kasi pag nakita mo sa social media, ang saya-saya. Pero sa likod pala noon, meron na pala siyang malaking problema. Ayun. So, meron pa po kaming katanungan. No? Bakit po importante, no, na magpatingin sa doktor? Sa lahat naman ng pagkakataon, no, importante talaga magpatingin sa doktor kahit anumang karamdaman yan. Pero dito sa mental health, so napakahalaga talaga dahil una, maiwasan natin ang paglalapo ng sakit or ng kondisyon, and maapektuhan din ang physical activity or physical health po ng individual, no? Kasi pag, let's say, napabayaan, so kung ba nandun pa lang siya sa level na, let's say, andun pa lang siya sa anxiety or may depression, kung hindi ito ma-manage ng tama, so possible po na mag-worsen po yung kondisyon ng isang pasyente. Ayun. Kaya yun yung laging advice po sa atin, magpatingin sa doktor, dahil hindi naman po tayo mga expert para malaman yung ating totoong kalagayan. Ayun. Tama, ma'am. Siyempre sila yung trained, no, para para sa pag-assess. Totoo po. Ayun. So, meron pa pong mga tanong ang ating mga kababayan patungkol sa mental health. Okay na, no, na pag-discuss na natin na-discuss na natin yung tungkol dun sa mismong sakit. Apo. Ngayon naman, dadako tayo dun sa benepisyong binibigay ng PhilHealth. Ayun. Meron po bang benepisyo para sa mental health? At saka, ano yung sakop nitong benepisyo na ito? Po. So actually, ma'am, mga ka-life, noong 2023, naglabas po ang PhilHealth ng programa para po sa mental health. So ito po yung PhilHealth Outpatient Benefits Package for Mental Health. So kasama po sa benepisyo, una po ay ang assessment mula po ito sa primary care physician or mental health specialty. Apo. And of course, pwede din po silang maka-avail ng hanggang 12 consultation or follow-up consultation sa ating kada taon. Also, mayroon din pong laboratorio or diagnostic test. And kasama din po siyempre ang gamot, no? So, ang gamot po mula sa Mental Health Medicine Access Program, and ang pag-avail din po ng mga psychotherapy, education, and psychological support. Ayun. Yun po yung mga benefits na maaari pong matanggap ng isang pasyente. Ayun. So, tamang-tama po yan sa ating mga kababayan, sa mga Pilipino, no? Dahil ang iba sa atin ay hindi na talaga alam kung ano ang gagawin nila pagdating sa mga sitwasyon na nangyayari. Lalo na po sa mga mga kalamidad na nangyayari ngayon, yung mga lindol, di ba? Parang nakaka-trauma talaga yun. So, yan ang hatid sa atin na benepisyo ng PhilHealth, mga kababayan. And so, ano po ang kondisyon na saklaw po ng package na ito? So, batay pa rin po sa Mental Health Gap Action Program or ng WHO, mayroon po mga iba't ibang saklaw, no? So, una po ay ang depression. So, ang depression po, ito po yung labis na pagkalungkot, pagkatakot at pag-aalala. Yun po. Ang ikalawa po ay ang psychosis. Ito naman po ay ang kondisyon ng isang pasyente na mayroon pong sakit sa pag-iisip. So, ang isa po dito sa example ay yung mga schizophrenic po natin na pasyente. So, kalimitan sila po yung may mga nakakakita na halimbawa ay may mananakit sa kanila. Sila po yung may mga nakakarinig or bumubulong na kung ano. Sila po yun. And ang kasama din po ay ang epilepsy. So, kung sa science, ma'am, nagkakaroon ng epilepsy dahil sa uncontrolled electrical disturbance na ang cause po nun
na nagka-cause po ng seizure. So, pag nagkaroon, ma'am, ng seizure, doon po yung tendency na maaaring magka-problema po yung ating isip, yung ating emotions, yun po. Yes. And mayroon din po sa bata, yung tinatawag na Child and Adolescent Behavioral Disorder. Ito po ang example po na pwedeng maging disorder dito ay yung ADHD na tinatawag. Actually, dito sa Pilipinas, medyo mataas po yung case din na mayroong ADHD or yung Attention Deficit Hyperactive Disorder. And ang panglima po ay ang dementia, which is ito yung makakalimutin na mostly ito po ay sintomas ng pagkakaroon ng Alzheimer's na ito po ay kadalasan naman ay sa mga elderly. And yung kahulihan po ay yung self-harm or suicide na ito po yung pananakit sa sarili, no? Kanina nabanggit yung mga cases, no? Medyo mataas po dito sa Pilipinas ang cases for suicide. Yes. Yun po. Follow-up question po. Yes, Ito po bang mga benepisyong ito kung meron po, halimbawa, yung isang miyembro ng PhilHealth ay meron siyang kamag-anak, meron siyang anak, kunwari lang, anak na may problema sa pag-iisip. Yun. Sakop po ba siya ng benepisyo ng PhilHealth, yung anak niya po? Yes, ma'am. Bali, ang anak ay dependent, di ba po? So, cover din po ang mga dependents ng ating mental health package po. Okay. And same sa, syempre, sa member na nagka-problema Yes din. po. Oo. Okay. Sige po. Ayan, so meron pa mga katanungan mula sa ating mga kalay. Doon sa nabanggit mo, Ma'am Maris, magkano naman yung benepisyo? Yung Apo. mismo benepisyo? Okay para po. sa PhilHealth? So, as mentioned po kanina, meron po tayong outpatient mental health package. So, pag sinabi pong outpatient, ito po ay hindi kinakailangan na ma-confine ang pasyente or isang individual. Kailangan lang po ay magpa-check up, yung normal check up po, na after ma-assess, after ma-check up, pwede nang umuwi. Ganun po. Ayun. So, yun po yung outpatient. And under po ng package po na ito, ay meron po tayong dalawa, no? So, una po ay yung general mental health services na mayroon pong 9,000 or 9,000 na benepisyo kada taon po ito. Oo. So, under po nung mga benepisyo na under ng general mental health services, ay ang una po ay ang assessment mula po sa primary care physician. So, under po ng general health mental is sila po yung mga RHO natin, CHO, mga level 1 hospitals po natin. Na mayroon po silang primary care physician. So, and then another is pwede din po maka-avail ng hanggang 12 na follow-up consultations kada taon po ang pasyente. And also, maka-avail din po sila ng mga laboratory and diagnostic test. At ito po yung mga CBC, urinalysis, the fasting blood sugar, or ito po yung FBS, na karaniwan po sa atin ay gustong-gusto natin malaman ano na ba level ng sugar natin. No? And also po yung mga lipid profile and liver test. And kasama din po ang number 1, importante din po ito yung creatinine po, yun po yung sa kidney, and also sa chest x-ray. And pwede din po maka-avail ang pasyente, syempre ng gamot para po sa mental health problems nila. And of course, under naman po ng specialty mental health services, ito po ay may 16,000 na benepisyo kada taon. No? Ang kaibahan po dito, ang mag-a-assess po sa kanila ay isang specialista. Sila po ay yung mga psychiatrist, psychologist, and neurologist. So, i-differentiate po natin yung tatlo, no? So, yung psychiatrist po, ito po ay isang medical doctor na sila po yung nagda-diagnose and nagbibigay ng treatment or management para po sa mga pasyente na may emotional and behavioral disorder. While po, yung ating mga neurologist naman, sila din po ay isang doktor and medical doctor na sila po ay nagda-diagnose and nagbibigay din po sila ng treatment and management sa mga pasyente na meron ng problema po sa pag-iisip. So, magkaiba po yan, no? And yung psychologist naman, sila naman ay yung mga medical professional, no? Na sila po yung nagbibigay ng mga psychotherapy, psycho-education, and psychological support. So, yung psychologist. Yun po. Ayun. From the term Yan. psychologist. Yes po. Yan. And of course, mayroon din po silang hanggang 12 na follow-up
consultations kada taon. And yung mga diagnostic po, test na mayroon pong kakaiba lang, may mga na-add. For example po is the thyroid function test, the serum alcohol, electrolytes, the sodium and potassium, and the ECG po. Ayun. And yung mga gamot naman, may siyam din, no? So, bigyan ko lang po kayo ng example ng gamot. Medyo madami po ito. Pero sige, Byperidine, yung pong Olanzapine, the Risperidone, and the Carbamazepine, yun po. Ayun. So, iba-ibang term. Yes. Malalim yung terms Medical niya. terms Medical na po. term kasi, oo. Pero yun po ang kailangan po nating i-take no, sa mga nagkakaproblema po sa kanilang mental health. And mahirap kasi pagka ang isang Pilipino no, ay hindi agad-agad nakaka-take ng gamot. No? Dahil, syempre, pag walang reseta ng doktor, dapat talaga, una, magpatingin talaga para maresetahan. And ma'am, yes ma'am, and hindi din po tayo basta-basta makakabili ng mga mental health drugs, no? Opo, so, totoo kailangan po yun. talaga na may reseta po tayo. Ayun. So, may katanungan po dito, no? Yung mga, yung nabanggit niyo po kanina, yung psychiatrist, psychologist, and neurologist, yun. Meron po bang nakalaan na tao dyan? Yung inyo pong, yung PhilHealth po? In terms po, In terms po sa inyong, ayan po, sa kalagayan ng mga pasyente. So, yun po ay magdidepende sa assessment po ng doktor. Oh, po? okay. Let's say, for Yan. example, ang isang pasyente po ay pumunta sa isang general mental health services. And ang sabi ni primary care physician, ma'am, kailangan po natin i-consult or i-refer po natin si pasyente sa isang espesyalista. So, yun. Pwede po nating ma-refer ang isang pasyente sa isang specialty facility. And of course, makaka-avail din po or makaka-reimburse din po both po ang pasyente and makaka-avail po ang facility. Both the referring and the referral po. So magsisimula po talaga sa physician muna. Yes po. Ayun, lahat sa physician. So malinaw po yan mga ka-live. Ayun, may ano pa pong mga katanungan, Mr. Rexy? Ayan. Saan maaaring makipag-ugnayan kung nais yung patient, kung nais siya magpa-consult, no? Opo. At mag-enroll sa mental health package. So, ang pasyente po ay maaaring magpunta sa pinakamalapit po na accredited facility ng mental health. So, sa kanilang lugar, para maka-avail sila ng agarang serbisyo. And, ayun po, ang bawat facility po, accredited facility ng mental health, ay mayroon po silang medical coordinator na kung saan sila po yung nagbibigay gabay at nagbibigay po sila ng tamang impormasyon tungkol po sa benefit package po ng mental health. And, of course, para po sa mga kinakailangang dokumento po, no, na kailangan i-submit sa PhilHealth. Ayun. So, hinahinay po muna tayo sa mga katanungan, mga ka-live. Meron pa po tayong break time, syempre, para po mabigyan ng panahon ang ilang mga paalala mula po sa PhilHealth. Magbabalik po kami, dyan lang po kayo. At sa ating pagbabalik ay itutuloy po natin ang ating discussion and syempre yung mga pa-shoutout ng ating ka-live sa ating Facebook page. Dyan lang po kayo, wag po kayong aalas. Magbabalik ang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Yakap na tulong ay hatid, tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal record sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid, tulong para tayo'y malayo sa sakit.
sa yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. 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 Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. May kaltas pala sa sasahurin ko? Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis. Ayos palang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth. Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh! Kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth Member Portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa konsulta provider of your choice. Sa PhilHealth Member Portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth Member Portal! Napakadali lang gumawa ng account gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! May kaltas pala sa sasahurin ko? Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis. Ayos palang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. 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 Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Welcome.
Ayan, welcome back dito po sa ating programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Siyempre, kami pa rin po ang inyong nakakasama, Miss Riza, Miss Rexy, and Miss Maris. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa atin through their transistor radio. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng naaabot ng signal na ito. And siyempre, sa mga nanonood sa atin through Facebook Live, lalo na ang ating mga kababayan ay nanonood din sa ibang bansa. No, meron tayong mga kababayan na talagang interesado dito sa ating pinag-uusapan. And good afternoon po kay Dolores Dula, kay Rose Rabadam Bianes, and kay Miss Marge. Magandang hapon. Also to Sir Herbert. Sir Herbert na, kamusta po? At kay Miss Lani, ayan sa ating mga kasamahan, kay Miss Jen, hello po sa inyo. At pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Meron po ditong katanungan si Miss Dolores Dula, Miss Maris, pero mamaya po ay dadaanan na lang po natin. Meron po tayong nakaligtaang tanong, no, yung sino po yung maaaring makagamit ng mga benepisyo nito. Okay. Ayun. So, ang maaaring makagamit po ay ang lahat syempre ng Pilipino, no? So, kailangan lang po magparehistro sa PhilHealth at sa PhilHealth Registry ng Mental Health. So, para po sa agarang paggamit po ng benepisyo. So, ang psychiatric cases po, ito po ay para sa mga pasyenteng 10 taon ang edad pataas. While ang neurologic cases naman po ay wala po itong limitasyon sa edad. Ayun. So, malinaw po mga ka-life, no, na 10 years old and above. Ang makakagamit ng benefits. While yung neurologic case ay kahit anong edad po, no? Yes, ayan. So, kahit newborn baby, pwede po, ano? Ayun. So, meron pong tanong dito si Miss Dolores Dula. Sabi niya, pati po ba ang beneficiaries go dyan sa consult? Yes po, as mentioned po kanina, lahat po ng dependents po natin ay maaari po maka-avail ng ating mental health program. Ayun. So, nasagot na po ang inyong katanungan. Ayan. At meron pa po, no, may babayaran po ba ang isang miyembro kapag siya ay nasa ilalim ng programa ng mental health benefits? Ayun. So, actually po, pwede pong mayroon at pwede din namang wala. Ano po? So, syempre dun tayo sa meron. Papaano ba? No? So, yes po, possible po na magkaroon ng karagdagang bayad sa ang pasyente. No? Paano po nangyayari yun? Let's say po, for example, ang isang patient or isang legal guardian po ay nag-request ng additional psychotherapy or psychoeducation po. So, dun po magsisimula, no, yung kadagdagang bayad. So, balit, ang kadagdagang bayad po, ito po ay mangyayari pagkatapos makaltas po ang itinakdang benepisyo ng PhilHealth. So, dapat po ay kinakailangan na ipaliwanag po ng maayos sa between the patient or the legal guardian at ng kanyang doktor. Ito po mga karagdagang bayad bago po ito magsimula ang serbisyo. Ayun. May specific amount po ba na ano po yung sa mental health? Karagdagang bayad po ba? Actually, ma'am, yung karagdagang bayad or additional bill po natin or yung copay na tinatawag, ito po ay dapat ay hindi lalagpas sa itinakdang benepisyo ng mental health. For example po, ang General Mental Health Services ay mayroong pong 9,000 na benepisyo. So, dapat po yung karagdagang bayad doon ay hindi lalampas sa 9,000. Ayun. At yun po, ito din po pala ay napagkasunduan ng PhilHealth at ng mga ospital or mga accredited facility natin ng mental health. At ito po ay nasasaad sa bawat kontrata. Ayun. So, paano po yung mga miyembro na wala na pong mga kamag-anak, wala na pong nag-aalaga sa kanila, wala ng guardian. Ayun, kung bagawa hindi na sila capable na magbayad pa, ano pong mangyayari sa kanila? Sila po ay, depende po yun sa kanilang PhilHealth membership. Ano po? So, yung mga ganun po, ay pwede nating ilapit siya sa mga DSWD. So, para mabigyan po sila ng support and mapasama sila sa listahan. Yun po, ng mga financially incapable. Okay. Yun po.
So yun, meron pa rin pong sasalo Yes sa atin po. pag sa panahon ng ganyan. Yun. So meron pa pong katanungan si Ayan. Ms. Para Rex. dun sa availment, no, saan maaaring makita yung listahan kung nais magpa-consult ng ating mga patients para sa mental health package? Ayun. Yes po, available po sa ating website, the www.philhealth.gov.ph, ang mga listahan ng mga accredited mental health facility po natin, no? So, according po, noong August 31, mayroon po tayong 77 na facility under po ng General Mental Health Services and mayroon pong SHAM na under naman ng Specialty Mental Health Services. And of course, dahil po tayo na under ng Pro4A, so the Cavite, Laguna, and Quezon, yan, meron po tayong 18 as of this month. Meron po tayong 18 na under ng General Mental Health Services and meron po tayong isa na specialty na yun po ay meron sa Cavite. So yung ito pong general ay medyo marami naman po. Sa Laguna and Cavite meron po. Isa po sa mga nahawakan ko or nakapag-submit na facility is bigyan lang po natin sila ng Yes po. is the Calamba CHO, the Santa Rosa RHU, also po yung sa Tagaytay, yung Tagaytay RHU. And dito po sa Quezon, fresh na balita lang to from accreditation. Ayun. Bago. Nagbibigay na po ng service ang Calawag RHU and also the Mauban RHU. And meron pong isa malapit sa Lucena. Actually, malapit na talaga siya sa Lucena. No? Kaka-approve lang, pero syempre ongoing pa po yung mga dokumento doon, kaya di ba sila nagpapa-avail po, no? Pero siguro mga succeeding months po, makaka-avail na din po tayo or makakapagpa-check up na po tayo sa pinakamalapit po within Lucena City. Ayun, oo. So, aside pa dun sa mga nabanggit niyong lugar, no, meron pa po ba sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Yes po, meron po. Yeah. Labas ng, Oo, labas po ng Quezon. Quezon, oo. Meron po. Labas ng Pro4A actually. Ibang region, meron naman po. Opo. Ayun. So, lahat po ng isakop ng PhilHealth. Yes. Lahat ng lugar sa Pilipinas. Ayun. So, marami pa po sanang magtatanong sa atin. Pero ano po muna tayo? Segue po muna tayo dito. Kasi may nag-send sa akin na para siyang quotation. Para isa siyang natatawa ko. Ayun. About anxiety naman. Ayun. So, meron sinend sa akin na gusto niyang iparating ito sa mga taong nakakaranas ng anxiety. Ayun. So sabi niya, anxiety isn't something you sign up for. It's not a switch you can turn off or a thought you can outsmart. It creeps in when you least expect it. In the line at the shop, behind the wheel at 2 a.m. when your body feels tired but your mind won't stop moving. Nobody chooses that. But judgment, that's always a choice. It's in the size, the side comments, the just relax replies. We forget that understanding is free, that kindness costs nothing. Anxiety doesn't need to be fixed. It needs to be met with patience. Sometimes the kindest thing you can do is simply believe someone when they say it's hard. Ayan. So, Summarize mo. Summarize. In short, ito nga kasi English kasi, no? In short po, tayo ay maging, kumbaga yung kindness natin, yung maging way para yung taong nakakaranas ng anxiety ay makaranas ng better feeling, no? Kasi merong mga tao na kapag naglalabas ka ng sama ng loob sa kanila, 'di ba? Ay parang ini-ignore nila yung ganung feeling. Pero ang sabi nga, patience, no? Patience sa mga taong nakakaranas nito. Yun ang kailangan nila, understanding from us, no? At syempre, yung naniniwala talaga ako, yung pakikinig mo sa isang tao ng kanyang problema, malaking factor po yun na makakagaan ng kanyang pakiramdam. Ayun. So, incidentally, Ma'am Risa, last week, Yes. nag-celebrate nung October 10, yun ay declared as World Mental Health Day. yes. So, kaya marami, dun sa FB
feed natin, no, marami tayong nakikitang mga quotes about anxiety, Oo, depression, yun nga po. and yun, being kind to yourself. Totoo And po. dun sa Yan. mga makakasalamuha mo sa buhay. Kaya laging tandaan natin na always be kind to everyone, no? Kahit hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. Kumbaga kahit nakangiti sila, kahit masaya sila, di ba? Lagi mo silang kamustahin pa rin dahil sometimes nagtatago sila sa ganong feeling na parang masaya sila sa labas pero sa loob sirang-sira na pala, hindi ba, yung yung kanilang puso. Kaya ayun mga ka-life, dapat tayo maging aware di ba, sa ganitong sitwasyon sa ating mental health. Kasi kapag hindi tayo nagiging aware, ay maaapektuhan lahat, no? Pati yung ating yung mga nagmamalasakit sa atin, di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, kailangan nating i-ano din sila. Kailangan nating suportahan, di ba? Yung kanilang mga nararamdaman. Ayun. Ma'am Maris, biglang pumasok sa isip ko Ayun, yun. may Kasi di ba ikaw ay, sabi mo kanina, nag-evaluate nag-evaluate ka ng claims dun sa, paano masisiguro ng mga patients na, kumbaga, syempre, ito ay medyo, medyo confidential, no? Yung ganitong mga cases. Yun nga po. Paano napoprotektahan po ng PhilHealth yung confidentiality po? Okay po. Ayun. Actually, ma'am, when it terms to confidentiality, yung po mga claim na ipinapasa po sa atin is it must be sealed dapat. So nakalagay siya dapat sa isang envelope na which is talagang walang ibang makakakita, no? Ayun. Kasi sa totoo lang kung ako mayroon akong sakit na gano'n, ayoko malaman ng ibang tao. Totoo Yun nga, po yan. So, Yan. sobrang yung confidentiality ng ating and data privacy ng ating mga dokumento is kailangan po natin panatilihin yan. Oo, tsaka doon din nagsisimula kasi yung pambubuli, di ba? Kapag ay iwasan ka din ng ibang tao kapag nalaman nila na yung kamag-anak mo, yung nanay tatay mo may problema pala sa ganun. So, mahalaga din na protektahan din talaga. Although, syempre, ngayon, di ba, parang inaano natin is mawala yung stigma sa mga ganitong case. Tsaka sa ibang sakit, no? Dun sa iba pang sakit natin. Kaya, ayun mga ka-life, dapat din tayong, kumbaga maging considerate sa mga kalagayan ng ating mga kaibigan, ng ating mga katrabaho. Ayan, maging protector din tayo nila para sila rin ay makaiwas sa anumang mga pambabash ng ating mga kababayan. May iba kasi mga kababayan natin na parang wala na silang pakialam, no? Kung ano yung mararamdaman ng iba. Kumbaga makakadagdag din kasi yun sa problema ng ibang tao. Ayun. So, always be kind. Ayun. So, meron pa pong mga tanong, no, ng ating mga kababayan. Ayun. So, about po sa benefits nitong PhilHealth, no, pasok po tayo doon sa, di ba may PhilHealth gamot po, ano? Yes. Ayun. Pasok po tayo doon kung sila po ba ay sakop din ng ganitong programa. Actually po yung nabanggit kanina na mga gamot under po na benefits ng mental health is doon lang po talaga siya makukuha dun sa mental health access facility natin. So yung na-mention mo po na kung kasama ba siya dun sa PhilHealth gamot, other program po ng PhilHealth. Actually wala po siya doon sa list na I think 72 ba yun? 75. 75. So meron lang po talagang specific na benefits. So, yun po mga ka-life. Pero yun nga, no, Ma'am Maris, hindi siya basta nakukuha. Yes. Hindi siya by the counter ba? Ayun. Over the counter. Over the counter. Oh, sorry. Hindi siya over the counter. So, kailangan talaga may prescription. Ayun. So, other than that, no, kapag sumobra na po yung ating bill, no, sa benefits ng PhilHealth, 9,000 pesos po yung amount. Ayun. Yun po is for general mental health, 9,000. And 16,000 po dun sa special. Oh, malaki din pala. At saka, naalala ko, yung bang sa self-medicate, no? Baka, yun yung, sige Ma'am Maris, siguro bigyan mo pa sila nung kahalagahan, nung manggagaling sa doktor yung ating mga
iniinom na gamot or something. So mahalaga po na ang lahat po, hindi lang sa mental health problem, no? Lahat ng ating mga iniinom or tinitake po na gamot is dapat po ito ay prescribed ng medical doctor, no? Ayun. Bakit? Dahil po una, dosage, siyempre. And also, alam po nila kung ano yung tama na tamang gamot na inumin natin para dun sa ating nararamdaman or karamdaman. Yes, so kasi kapag uminom ka lang ng gamot na hindi naman sakto, Yes po. walang Walang epekto effect. po 'yun, Opo. ano. Oo, kaya dapat meron pa rin talagang gabay ng mga ng mga doctors. professional. So, segue lang, ma'am. Apo. Nag-APE ko last week. And then a week before, annual physical exam po yun. Oo. So, and a week before, prior pala, inubo ko. So, on that day, sabi sa akin, "Kumusta ka, ma'am?" "Okay naman po ako." "Eh, paano yung boses mo yan?" So, sabi, nag-self-medication lang po ako. So, dahil akala ko simpleng ubo. So, yun pala ang sabi niya sa akin, kailangan mo pa ng, uminom pa ng ibang gamot na mas tama daw. Ayun. So, So, talagang importante talaga. So, ibig sabihin po, hindi po talaga advisable na kung bumase ka lang dun sa napapanood mo, magsa-search ka lang sa internet. Oo, i-google ka, no? Mahalaga pa rin na yung sa doctor talaga mismo. Paano po yung mga doctors na nag-ano sa social media, yung nag-a-advise po sila? Is it advisable din po na mag-take yung nila, yung... Siguro po yung mga advices nila is for information din. Syempre for mahalaga information. din yun. Pero kung may kakayahan naman tayong pumunta sa at magparehistro doon po sa yakap natin, no? yun. Yung mas maganda yun kasi syempre una wala tayong babayaran doon, no? Magparehistro lang tayo sa yakap. Isama ko na po sa PhilHealth Yakap. So makaka-avail po tayo ng check-up at libreng check-up at gamot po doon, no? Ayun. So para mabigyan tayo ng tamang prescription. Kaya kung wala po kayong pampa-check up, magparehistro po kayo sa PhilHealth dahil meron po silang yakap program. Ano? Ayan, sige Mamaris, na ipasok mo sa yakap, no? So, Oo, saan sila ayun, dapat ayun. Okay magpa-register? po. So, pwede po tayong magpa-register sa isang PhilHealth Yakap accredited facility natin. Yes. So, sa pinakamalapit syempre sa ating lugar, no. So, marami na po na facility na accredited po ng PhilHealth Yakap. So, magparehistro lang po tayo doon. And also mag-avail po tayo ng FPE o yung tinatawag na First Patient Encounter. So, doon po, check up po ng doktor at kung kinakailangan na mag-avail po ng mga laboratory, kung kinakailangan, so mabibigyan po tayo ng agarang serbisyo para po doon. At kung kinakailangan ng mga gamot, kung sa kondisyon, kung ano mang na-assess or kung ano mang results, depende po sa laboratory, mabibigyan po tayo ng tamang gamot. Yes. So, dapat magparehistro po muna tayo sa Yakap program. At syempre, doon na rin sa mismong benepisyo ng PhilHealth. Yes diba? po. Ayun. So, Ma'am Maris, meron pa akong isang okay. naalala. No? Ihahabol si Laging may Rexy. naaalala eh. Ayun. Bilang member ng PhilHealth, makakagamit ba yung patient or yung member at yung kanyang dependent kahit may kakulangan dun sa ating contribution? Yes po, dahil po tayo ay immediate eligibility na, no? Under po yung Universal Health Care natin, the UHC Act. So, even po, let's say, ang isang individual or ako, pumunta ko ng ospital, wala po, hindi pa ako member ng PhilHealth. So, on that day, magparehistro po ako and agaran po ako makaka-avail ng serbisyo po ng PhilHealth. At lahat po ng benefits po ng PhilHealth. Yes. Kaya laging updated ang inyong mga records. No? Kasi pag hindi updated, doon tayo na traffic. Hindi naman po sa hindi makaka-avail, kung ba yung agarang service po sana baga ay maibigay agad. Ano po? Yun po. Yan. So, yung mga address po ng iba sa atin, kapag tayo po ay lumipat sa isang location, no, ay update na po natin agad yung PhilHealth. Yun yung una natin iisipin, no? Kapag lumipat tayo ng bahay,
doon sa ating magiging recent na house ay i-update na agad yung inyong mga records. Ayan. So, Miss Rexy, wala na. 2:50 na ng hapon. Ayan. May 10 minutes pa tayo para mag-shout out. Ayan. Sa ating mga kababayan. So, hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin through Facebook Live. Sa atin pong Facebook page na DZAT Live Radio. Hello po kay Josie De Torres. Ayan. At kay Ma'am Camila Katindig, sabi niya, salamat po. Ayan. Salamat daw po sa information na inyo pong ibinahagi. Totoo na ang ating mga kababayan, marami po talaga ang nakakaranas ng anxiety, depression, and actually, ayan, kami dito sa himpilan ng DZAT, ang aming talagang malasakit, yung aming isip ay pagmalasakitan din yung iba. Kaya kami nag-share din ng mga magagandang balita, no, yung mga nakaka-good vibes na content para po yung ating mga kababayan na kumbaga may mga problema, mga pinagdadaanan ay ma-turn into positive ang kanilang isip. Ayan. So, kay Nanay Nieves Alba Esplana, magandang hapon din po sa inyo. Ayan, merong advice si Miss Rexy sa ating mga kababayan, no? Para sa ating mga ka-life. Ayan, si Ma'am Maris muna. Ayun, okay, sige. Ayan po. So, para sa huli po, sa mga nakakaranas po ng mental health challenges, tandaan po natin na hindi po tayo nag-iisa. Andyan po ang ating pamilya, ang mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan na handa pong sumuporta. So, wag po tayo mahihiya na humingi ng tulong dahil ang paghihingi po ng tulong ay yun po ay isang kalakasan. Ano po? So, lagi din po nating tandaan na andyan po ang PhilHealth na lagi po nakaagapan. Ayun. So, speaking of PhilHealth, Ma'am Maris, ay meron pong humabol na tanong. Ayan, mula po kay Rio Florido. Sabi niya, gandang hapon po, wala po akong alam kung saan ang Yakap Center. Meron po ba sa General Luna? Ayun. Quezon Province po. Under po ng Quezon. Madami kasi yung list niyo. Actually po, Pwedeng tingnan sa website. Visit po kayo sa web page po. Page po ng PhilHealth Regional Office 4A. So, naandun po yung mga listahan ng mga accredited po ng ating facility para sa PhilHealth Yakap program. So, andun po lahat actually. General Luna, Quezon, ma'am. Possible po, meron po, ma'am. Ayun. So, check nyo na lang po sa website. Kung hindi nyo po alam kung paano mag-check, ay magpatulong po kayo, no, sa inyong mga kamag-anak dyan. Ayan. Ang website po natin is www.philhealth.gov.ph. Ayun. So, bukod dun sa Facebook page ng PhilHealth Region. Parang sumabit talaga. Sumabit. Ayan. Bukod sa PhilHealth Regional Office 4A na Facebook page po natin, meron po tayong website, www.philhealth.gov.ph. Yun po yung sa central office natin na website. Ayun. So, lahat po ng, kahit sa list ng buong Pilipinas, kung saan yung pinakamalapit na PhilHealth Yakap clinics po natin accredited. Yes. Ayun, yung additional po nating statement or mensahe sa ating mga kababayan. Sabi nga po, mahalaga po yung ating alagaan natin, hindi lamang yung ating katawan, kundi yun din ating isipan. Ang pagkakaroon po ng mental health concern ay hindi dapat ikahiya, sabi nga po ni Ma'am Maris kanina. At lahat naman tayo talaga nakakaranas ng stress, ng lungkot, at saka yung takot. Gaya ngayon ang daming sakuna na dumadapo sa ating bansa. Totoo po yan. Pero syempre lahat tayo ay may makukuhang tulong at saka suporta. Yun, isama na po yun sa PhilHealth, sa ating mga health professionals at sa ating pamilya. Kaya
yun nga po, tandaan po natin na kung ikaw ay miyembro ng PhilHealth, may karapatan kang gumamit ng mental health package. At magtanong sa pinakamalapit na PhilHealth office. Sa mga accredited providers po natin, pwede rin pong lumapit sa kanila. No? Yung nabanggit ni Ma'am Maris kanina, na listahan po ng ating mga accredited na facilities, pwede po kayong sumangguni sa kanila. At syempre, higit sa lahat po, syempre, kamustahin po ninyo yung inyong sarili, no? At yung ating mahal sa buhay. Unang-una dapat maging, kind tayo, hindi lang sa iba, sa sarili din po natin. Dahil doon yun po ay mag-uumpisa sa ating sarili. Tama. Diyan po talaga magsisimula sa ating sarili. At kung meron man tayong unang kalaban din, yung ating sarili, di ba? Kaya labanan din po natin yung mga nararamdaman natin, na pag feeling natin na papunta na tayo doon, sa depression, no? I-ano na natin. Gumawa na tayo ng ways para maiba, no? Ma-divert into positive. Ayun. So, lagi po nating tatandaan, all things work together for good. Yan naman po ang payo ng ating salita ng ating Panginoon. All things work together for good. Ano man ang nangyayari po sa atin, ay may layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. Ayun. So, maraming salamat po, Miss Maris, sa inyo pong oras na kayo po ay nakapagbahagi ng impormasyon patungkol po sa ating mental health. At talagang ma-appreciate yan ng ating mga ka-life, lalo na sa panahon natin ngayon. And Miss Rexy, meron po kayo idadagdag? Ayun. Syempre, dito na nagtatapos yung ating dito na program. nagtatapos. Talagang yung pagtatapos, yung ating sinabi. Ayun na. Dito sana yung naibahagi ni Ma'am Maris ay kumbaga marami tayong natutunan. Yes. Hindi lang dun sa pag-avail ng benefits kundi dun sa ating sariling buhay, no. Mai-apply po natin ito. Ulitin ko yung pag-exercise, no. Kasi talagang nakakatulong yun na yun yung outlet mo para mailabas mo yung iyong kung ano man yung tumatakbo sa isip mo, tumakbo ka na rin. Ayun. Parang gano'n. Itakbo mo na din. Isa lang sa mga paraan, no, ma'am. Ayan. And syempre, yung pagkanta, maisingit ko lang. Pag malungkot ka, kumanta ka lang. Pero wag yung mga malulungkot naman. Kasi lalo ka malulungkot. Dapat yung mga kantahin mo, yung masasaya, yung inspirational. Ayan. Kaya, mga ka-life, maraming salamat. So, yun. Sana po sa susunod na episode, no, kahit sa iba pa pang topic natin, ay samahan muli ninyo kami sa iba pang topic na pag-uusapan natin dito sa Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. At syempre po, maraming salamat po sa mga nakinig po, no? At sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President na nasa office po ngayon, si Dr. Edwin M. Oriña. At maging ang aming Public Affairs Unit Head na magse-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday, Ma'am Cheryl. Bukas. Ayun. Tsaka si Sir Benji pala, birthday ngayon. Happy birthday, Sir Benji. Talagang nagwo-work siya kahit birthday niya. Ayun. Pinakamagandang regalo. At saka, syempre, idamay ko ng shoutout yung ating mga kasama sa Public Affairs Unit, si Eden, si Janelle, si Jomelyn at si Jude. At lagi po nating tatandaan sa panahon ng pangangailangan, may alagang PhilHealth kang maaasahan. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat. At syempre, remember to be kind to yourself. Ayun. Bye po everyone and God bless. Bye po. Bye po. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid, tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. 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 Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangan